Sa isang baryo sa paanan ng kabundukan, may isang binatang magsasaka na nagngangalang Mateo. Kilala siya ng mga taga roon bilang masipag, mabait, at matulungin, ngunit sa kabila ng kanyang mabuting ugali, ay hindi pa rin siya pinagpapala ng magandang kapalaran. Ang baryong kanyang tinitirhan ay napapaligiran ng malalawak na palayan at bukirin. Kapag sumisikat ang araw tuwing umaga, makikita ang mga magsasakang naglalakad patungo sa kanilang mga sakahan habang pasan ang mga kagamitan sa pagtatanim. Isa si Mateo sa mga unang nagigising sa buong baryo. Bago pa sumikat ang araw, ay bumabangon na siya mula sa kanyang lumang higaan na yari sa kawayan. Ang kanyang maliit na kubo ay halos masira na sa katandaan. Kapag umuulan ng malakas, tumutulo ang tubig sa bubong at kailangan pa niyang maglagay ng mga palanggana upang saluhin ang pumapasok na ulan. Wala ng mga magulang si Mateo. Maaga silang pumanaw dahil sa karamdaman noong siya ay bata pa lamang. Simula noon ay natuto siyang mabuhay ng mag-isa. May maliit siyang lupang sinasaka na minana mula sa kanyang ama. Ngunit dahil mabato ang lupa at kulang sa tubig, hindi ito nagbibigay ng sapat na ani upang umunlad ang kanyang buhay. Sa bawat panahon ng pagtatanim ay ibinubuhos ni Mateo ang lahat ng kanyang lakas. Mula madaling araw hanggang dapit hapon ay nasa bukid siya. Tinitiis niya ang matinding init ng araw at ang pagod ng buong maghapon. Ngunit sa tuwing panahon ng anihan, tila may sumpang nakadikit sa kanyang kapalaran. Kapag hindi sinasalanta ng bagyo ang kanyang mga tanim, kinakain naman ito ng mga peste. Kapag nakaligtas naman sa peste, natutuyuan ito dahil sa matinding tag-init. At kapag maganda na sana ang ani, bumabagsak naman ang presyo ng palay. Paulit-ulit itong nangyayari taon-taon. Sa kabila nito, hindi kailanman nawalan ng pag-asa si Mateo. Naniniwala siyang darating din ang araw na magbabago ang kanyang buhay. Isang umaga, habang naglalakad siya patungo sa kanyang bukirin, nasalubong niya ang isang matandang babae na halos hindi na makalakad dahil sa bigat ng dalang mga kahoy. Huminto si Mateo. "Ako na po ang magdadala niyan, inang," magalang niyang sabi. Ngumiti ang matanda. "Wag na, iho, mabigat ito. Wala pong mabigat kung makakatulong naman." Kinuha ni Mateo ang mga kahoy at inihatid ang matanda hanggang sa kanyang kubo. Nagpasalamat ng maraming beses ang babae. Bilang ganti ay inalok siya ng pagkain, ngunit magalang na tumanggi si Mateo. "May trabaho pa po ako sa bukid." Pagkatapos noon ay nagpatuloy siya sa kanyang gawain. Hindi alam ni Mateo na marami sa mga taong kanyang natutulungan ay humahanga sa kanyang kabutihan. Ngunit sa kanyang isip, normal lamang ang pagtulong sa kapwa. Hindi niya kailanman inisip na may kapalit ang kanyang mabubuting ginagawa. Lumipas ang mga buwan. Mas lalong humirap ang kanyang kalagayan. Nagkaroon ng mahabang tagtuyot sa kanilang lugar. Namatay ang halos lahat ng kanyang pananim. Naubos ang kanyang naipong pagkain. Maging ang kanyang mga alagang manok ay kinailangan niyang ipagbili upang makabili ng bigas. Sa unang pagkakataon sa maraming taon, naramdaman ni Mateo ang matinding pangamba. Hindi niya alam kung paano siya makapagsisimula muli. Isang gabi, nakaupo siya sa labas ng kanyang kubo habang pinagmamasdan ang maliwanag na buwan. Tahimik ang paligid. Tanging ihip ng hangin ang kanyang naririnig. Napabuntong hining siya. "Nagawa ko naman ang lahat ng aking makakaya," bulong niya sa sarili. Ngunit tila ayaw akong pagpalain ng kapalaran. Napatingala siya sa kalangitan. Kung may nakarinig man sa kanyang mga salita, iyon ay ang mga bituing kumikislap sa malawak na langit.
Kinabukasan ay bumangon siyang muli upang maghanap ng paraan para mabuhay. Nagpasya siyang pumunta sa kagubatan sa kabilang bahagi ng bundok upang magputol ng kahoy na maaari niyang ipagbili sa bayan. Mahaba ang kanyang nilakad. Matarik ang daan, ngunit sanay na siya sa hirap kaya hindi niya ito inalintana. Habang papasok siya ng papasok sa makapal na kagubatan, napansin niyang tila kakaiba ang katahimikan ng paligid. Hindi niya iyon pinansin. Nagpatuloy lamang siya sa paglalakad. Nang marating niya ang isang bahagi ng gubat na hindi pa niya napupuntahan noon, nakita niya ang isang napakalaking puno. Mas malaki ito kaysa alinmang punong nakita niya sa buong buhay niya. Ang mga ugat nito ay tila ahas na nakayakap sa lupa. Ang mga sanga naman ay umaabot hanggang sa kalangitan. Huminto siya upang pagmasdan ito. May kakaibang damdaming bumalot sa kanya. Parang may lihim na itinatago ang matandang puno. Ngunit dahil kailangan niyang maghanap ng kahoy, ipinagpatuloy niya ang kanyang gawain. Maya-maya ay nagsimula siyang makaramdam ng matinding pagod. Halos wala siyang nakakain sa nakaraang mga araw. Nanghihina na ang kanyang katawan. Patuloy pa rin siya nagtrabaho. Pinilit niyang makatipon ng sapat na kahoy bago umuwi. Subalit habang binubuhat niya ang isang mabigat na troso, biglang nanlabo ang kanyang paningin. Napahawak siya sa isang puno. Umikot ang kanyang paningin. Parang umiindayog ang buong kagubatan. Huminga siya ng malalim. Sinubukan niyang magpatuloy. Ngunit lalo lamang lumala ang kanyang pakiramdam. Nanghina ang kanyang mga tuhod. Unti-unting nawalan ng lakas ang kanyang mga kamay. Bumagsak ang troso mula sa kanyang pagkakahawak. Napaatras siya ng ilang hakbang. Lalong lumabo ang kanyang paningin. Ang liwanag ng araw ay tila naging usok. Ang mga puno ay naging malabong anino. Naramdaman niyang bumibigat ang kanyang buong katawan. Sa huling pagkakataon ay tumingala siya sa napakalaking punong nakita niya kanina. May tila kakaibang liwanag na kumikislap sa paligid nito. Ngunit hindi niya alam kung iyon ay totoo o bunga lamang ng kanyang panghihina. Makalipas ang ilang sandali, tuluyan nang nawalan ng malay si Mateo. Bumagsak siya sa damuhan sa ilalim ng matandang puno. Nanatiling tahimik ang buong kagubatan. Ngunit sa kailaliman ng mga anino, may isang mahiwagang nilalang na nakamasid sa kanya. Isang nilalang na matagal nang naghihintay. At sa araw na iyon, magsisimula ang pagbabago ng kapalaran ng mahirap na binatang magsasaka. Nakahiga si Mateo sa malamig na damuhan sa ilalim ng napakalaking puno habang walang malay. Tahimik ang buong kagubatan. Ang mga dahon ay marahang hinihipan ng hangin at ang sinag ng araw ay sumisilip sa pagitan ng mga sanga. Lumipas ang ilang sandali. Unti-unting lumitaw ang isang kakaibang liwanag sa paligid ng matandang puno. Mula sa likod ng makakapal na ugat ay sumibol ang maningning na ningning na tila gawa sa libo-libong maliliit na bituin. Ang liwanag na iyon ay unti-unting nag-anyo hanggang sa mabuo ang isang magandang babae na nakasuot ng makinang nakasuotan na waring hinabi mula sa sinag ng buwan. Mahaba ang kanyang buhok na umaabot hanggang baywang. Ang kanyang mga mata ay malinaw na parang tubig sa bukal at ang kanyang mukha ay nagtataglay ng kapayapaang hindi maipaliwanag. Isa siyang diwata. Matagal na niyang binabantayan ang kagubatang iyon. Sa loob ng maraming siglo ay siya ang tagapag-ingat ng matandang puno na itinuturing na pinakamatandang puno sa buong kabundukan.
Lumapit siya kay Mateo at tahimik na pinagmasdan ang binata. Hindi iyon ang unang pagkakataong nakita niya ito. Sa katunayan, maraming beses na niya itong napanood mula sa malayo. Nakikita niya ang kabutihan ng binata sa tuwing tumutulong ito sa kapwa. Nakikita niya ang pagtitiis nito sa gitna ng kahirapan. Nakikita rin niya kung paano ito patuloy na nagsisikap kahit paulit-ulit na binibigo ng kapalaran. Sa maraming taon ng kanyang pagmamasid sa mga tao, bihira siyang makakita ng taong may ganoong kadalisay na puso. Kadalasan ay nagiging sakim ang mga tao kapag nahaharap sa kahirapan. Ngunit si Mateo ay nanatiling mabuti. Kahit wala siyang sapat na pagkain, handa pa rin siyang tumulong sa iba. Kahit siya mismo ay nangangailangan, inuuna pa rin niya ang kapakanan ng kanyang kapwa. Lumuhod ang diwata sa tabi niya. Marahang inilapat nito ang kanyang kamay sa noo ng binata. Agad na kumalat ang isang banayad na liwanag sa buong katawan ni Mateo. Unti-unting nawala ang kanyang matinding pagkapagod. Napanumbalik ang kanyang lakas. Nagkaroon ng kulay ang kanyang maputlang mukha, ngunit hindi pa rin siya nagising. Tila mahimbing siyang natutulog. Ngumiti ang diwata. Napakahaba na ng iyong pagdurusa, Mateo, mahina niyang sambit. Ngunit hindi pa tapos ang pagsubok na nakalaan para sa iyo. Tumayo siya at tumingin sa malawak na kagubatan. Alam niyang hindi basta-basta maaaring pakialaman ng mga nilalang na tulad niya ang kapalaran ng tao. May mga batas na sinusunod maging ng mga diwata. Hindi maaring yumaman ang isang tao dahil lamang sa biyayang ipinagkaloob ng mahika. Kinakailangan munang mapatunayan ng taong iyon na karapat-dapat siya. At para sa diwata, ang kabutihan ni Mateo ay hindi pa sapat. Mayroon pa siyang kailangang patunayan. Muling tumingin ang diwata sa binata. Pagkatapos ay marahan niyang itinaas ang kanyang kamay. Biglang umikot ang hangin sa paligid. Kumikislap na mga sinag ng liwanag ang nagsimulang umaligid sa katawan ni Mateo. Unti-unting nagbago ang kanyang paligid. Nawala ang mga puno, nawala ang damuhan, nawala ang buong kagubatan. Sa kanyang kawalan ng malay ay tila napunta siya sa isang kakaibang daigdig. Isang lugar na nababalot ng ulap at liwanag. Sa gitna nito ay may isang napakalawak na kapatagan. Doon ay unti-unting namulat si Mateo. Nagulat siya nang makita ang kanyang sarili sa kakaibang lugar. Agad siyang tumayo. Napalingon siya sa paligid. Wala siyang makita kundi puting ulap at malawak na liwanag. Hindi ito ang kagubatan. Bulong niya. Nasaan ako? Habang nagtataka siya, may narinig siyang tinig. Isang malambing ngunit makapangyarihang tinig. Mateo. Napalingon siya. Mula sa malayo ay lumalakad ang diwata. Habang papalapit ito ay tila sumisikat ang araw sa kanyang bawat hakbang. Napatigil si Mateo. Hindi niya alam kung sino ang nasa kanyang harapan, ngunit agad niyang naramdaman na hindi ito ordinaryong tao. Lumuhod siya. Patawad po, sabi niya. Hindi ko po alam kung sino kayo. Ngumiti ang diwata. Huwag kang matakot. Ako ang tagapagbantay ng kagubatan kung saan ka bumagsak. Lalong nagtaka si Mateo. Isa po ba kayong diwata? Opo. Natahimik ang binata. Maraming alamat siyang narinig noong bata pa siya, ngunit hindi niya kailanman inakalang makakakita siya ng tunay na diwata. Patay na po ba ako? Tanong niya. Napangiti ang diwata. Hindi. Ikaw ay buhay. Ngunit ang iyong katawan ay nagpapahinga habang tayo ay nag-uusap. Napahinga ng maluwag si Mateo. Pagkatapos ay yumuko siya bilang paggalang. Maraming salamat po sa pagtulong ninyo sa akin. Kung hindi po dahil sa inyo, baka hindi na ako magising. Tahimik siyang pinagmasdan ng diwata.
lalong tumibay ang kanyang paniniwalang mabuti ang puso ng binata. Kahit hindi niya nauunawaan ang nangyayari, marunong pa rin siyang magpasalamat. Mateo, sabi ng diwata, nais kong bigyan ka ng pagkakataong baguhin ang iyong kapalaran. Nagulat ang binata. Ako po? Oo. Ngunit bago iyon, kailangan mong harapin ang 3 pagsubok. Napayuko si Mateo. Sanay siya sa hirap. Sanay siya sa mga pagsubok. Ngunit hindi niya alam kung anong klaseng pagsubok ang tinutukoy ng diwata. Ano po ang kailangan ko gawin? Itinaas ng diwata ang kanyang kamay. Biglang lumitaw ang 3 pintuang yari sa liwanag. Magkakatabi ang mga ito. Ang una ay kulay pilak, ang ikalawa ay kulay ginto, at ang ikatlo ay kulay puti. Sa likod ng bawat pinto ay may pagsubok. Kapag nalampasan mo ang lahat ng ito, mababago ang iyong buhay. Ngunit kapag nabigo ka, mawawala ang pagkakataong ito magpakailanman. Tahimik na nakinig si Mateo. Wala siyang naramdamang takot. Sa halip ay tila may pag-asang unti-unting sumisibol sa kanyang puso. Sa wakas ay maaaring magkaroon ng dahilan ang lahat ng kanyang paghihirap. Huminga siya ng malalim. Pagkatapos ay tumingin sa diwata. Handa na po ako. Ngumiti ang diwata. Kung gayon, magsisimula na ang unang pagsubok. Unti-unting bumukas ang pintuang pilak. Mula rito ay lumabas ang nakakasilaw na liwanag. At habang pinagmamasdan iyon ni Mateo, hindi niya alam na ang unang pagsubok ay susukat hindi sa kanyang lakas, kundi sa tunay na laman ng kanyang puso. Nakatayo si Mateo sa harap ng pintuang pilak habang ang nakakasilaw na liwanag ay patuloy na lumalabas mula rito. Ang malawak na kapatagan ng ulap ay tila nawala sa kanyang paligid at ang natitira lamang ay ang mahiwagang pintuan at ang diwata na tahimik na nakamasid sa kanya. Huminga ng malalim si Mateo, bagamat hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa kabilang panig. Buo ang kanyang loob na harapin ang anumang pagsubok na nakalaan para sa kanya. Dahan-dahan siyang humakbang papasok sa pintuan. Sa sandaling makatawid siya, nagbago ang kanyang paligid. Nawala ang liwanag, nawala ang ulap. Bigla niyang natagpuan ang sarili sa isang maliit na baryo, pamilyar lugar. May mga kubong yari sa kawayan. May mga batang naglalaro sa tabi ng kalsada. May mga magsasakang naglalakad habang pasa ng kanilang mga kagamitan. Ngunit alam niyang hindi ito tunay. May kakaibang katahimikan sa buong paligid. Parang isang panaginip. Habang nagmamasid siya, may isang matandang lalaki na lumapit sa kanya. Payat na payat ito. Halos nakayuko na sa katandaan. Punit-punit ang kanyang kasuotan at tila ilang araw nang walang pagkain. Iho, mahina nitong sabi, maaari mo ba akong tulungan? Agad na lumapit si Mateo. Ano po ang maitutulong ko? Napatingin ang matanda sa isang maliit na supot na nakasabit sa balikat ni Mateo. Nagtaka ang binata. Hindi niya napansing mayroon pala siyang dala. Binuksan niya iyon. Sa loob ay may 5 pirasong tinapay. Hindi niya alam kung paano iyon napunta sa kanya. Ngunit bago pa siya makapagtanong, muling nagsalita ang matanda. 2 araw na akong walang makain. Kung maaari sana ay makahingi ako ng kahit 1 piraso lamang. Hindi nagdalawang isip si Mateo. Agad niyang ibinigay ang isa sa mga tinapay. Napangiti ang matanda. Maraming salamat. Pagkatapos ay dahan-dahan itong naglakad palayo. Nagpatuloy si Mateo sa paglalakad. Hindi pa siya nakalalayo nang makita niya ang isang batang babae na umiiyak sa gilid ng daan. Lumapit siya rito. Bakit ka umiiyak? Nagpunas ng luha ang bata. Gutom na po ako. Wala na kaming pagkain sa bahay. Muling tumingin si Mateo sa supot. May 4 na tinapay pa siyang natitira.
Hindi rin niya alam kung gaano katagal siya mananatili sa lugar na iyon. Ngunit hindi iyon naging hadlang. Iniabot niya sa bata ang isa pang tinapay. Labis ang tuwa ng batang babae. Maraming beses siyang nagpasalamat bago tumakbo pa uwi. Nagpatuloy muli si Mateo. Habang lumalalim ang kanyang paglalakad sa baryo, mas marami pa siyang nakitang nangangailangan. May isang may sakit na babae, may isang matandang hindi na makapagtrabaho, may isang batang ulila. Isa-isa niya silang tinulungan hanggang sa mapansin niyang iisang tinapay na lamang ang natitira sa kanyang supot. Nagsimula siyang makaramdam ng gutom, hindi pa siya nakakakain. At hindi niya alam kung gaano pa katagal matatapos ang pagsubok. Habang nag-iisip siya, nakita niya ang isang batang lalaki na nakaupo sa ilalim ng puno. Payat na payat ito, halos hindi makatayo sa panghihina. Nang makita siya ng bata ay mahina itong nagsalita. "Kuya, gutom na po ako." Napahinto si Mateo. Napatingin siya sa huling tinapay. Iyon na lamang ang natitirang pagkain niya. Sa unang pagkakataon ay nakaramdam siya ng pag-aalinlangan. Kung ibibigay niya ito, wala nang matitira para sa kanya. Ngunit kung hindi naman niya ito ibibigay, mananatiling gutom ang bata. Tahimik siyang tumingin sa batang nakaupo sa ilalim ng puno. Naalala niya ang kanyang sariling pagkabata. Naalala niya ang mga panahong wala silang makain. Naalala niya ang mga araw na natutulog siyang gutom. At naalala rin niya kung gaano kasakit ang pakiramdam na walang tumutulong. Dahan-dahan siyang lumuhod. Pagkatapos ay iniabot ang huling tinapay. "Narito, kainin mo." Napuno ng tuwa ang mukha ng bata. "Totoo po?" Tumango si Mateo. "Opo, kailangan mo ito." Marahang tinanggap ng bata ang tinapay. Pagkatapos ay ngumiti ng napakalawak. Isang ngiting puno ng pasasalamat. Nang sandaling iyon, biglang nagliwanag ang buong paligid. Napatayo si Mateo. Nagtaka siya sa nangyayari. Ang baryo ay unti-unting naglalaho. Ang mga bahay ay nagiging liwanag. Ang mga tao ay nagiging ningning na parang mga bituin. Makalipas ang ilang sandali, muli siyang napunta sa malawak na kapatagan ng ulap. Nakaharap niya muli ang diwata. Ngumiti ito. "Natapos mo ang unang pagsubok." Nagulat si Mateo. "Natapos ko na po." Tumango ang diwata. "Oo, hindi kita sinusubok kung gaano ka kayaman. Hindi rin kita sinusubok kung gaano ka kalakas. Sinusubok ko kung gaano kabuti ang iyong puso kapag ikaw mismo ang nagdurusa." Tahimik na nakinig si Mateo. Maraming tao ang mabait kapag marami silang pag-aari. Ngunit kakaunti lamang ang handang magbigay kapag sila mismo ay kapos. Napayuko ang binata. Hindi niya inisip na espesyal ang kanyang ginawa. Para sa kanya, natural lamang ang tumulong sa nangangailangan. Mas lalo namang napangiti ang diwata. Iyan mismo ang dahilan kung bakit nalampasan mo ang unang pagsubok. Pagkatapos ay itinuro nito ang ikalawang pintuan. Ang pintuang ginto. Agad itong nagningning. Mas maliwanag kaysa sa una. Mas makapangyarihan ang liwanag na lumalabas dito. Ngunit may kakaiba rin itong pakiramdam. Parang may mabigat na hamon na naghihintay sa kabilang panig. "Mateo," sabi ng diwata, "ang ikalawang pagsubok ay hindi tungkol sa kabutihan, kundi tungkol sa katapatan." Nagtaka ang binata. "Katapatan po?" Tumango ang diwata. "Maraming tao ang mabuti kapag walang tukso. Ngunit kakaunti ang nananatiling tapat kapag nakaharap na sa kayamanan." Napaisip si Mateo. Hindi niya lubos na nauunawaan ang ibig sabihin ng diwata, ngunit handa siyang malaman. Huminga siya ng malalim. Pagkatapos ay tumingin sa pintuang ginto. Alam niyang hindi magiging madali ang susunod na pagsubok. Subalit naunawaan na niya ngayon na ang bawat hamon ay may dahilan. At kung nais niyang baguhin ang kanyang kapalaran, kailangan niyang harapin ang lahat ng ito.
Dahan-dahan siyang humakbang papalapit sa pintuang ginto. Habang papalapit siya, lalo itong nagliliwanag at nang ilapat niya ang kanyang kamay sa pintuan, nagsimula itong bumukas. Mula sa loob ay lumabas ang nakakasilaw na gintong sinag. Hindi alam ni Mateo na ang susunod na pagsubok ay maglalagay sa kanya sa harap ng napakalaking kayamanang kayang magbago ng buhay ng sinuman. At doon masusukat kung mananatili pa rin siyang tapat sa kanyang puso. Dahan-dahang bumukas ang pintuang ginto sa harapan ni Mateo. Mula rito ay bumuhos ang nakakasilaw na liwanag na tila gawa sa purong ginto. Napapikit siya sandali dahil sa tindi ng ningning. Nang muli niyang imulat ang kanyang mga mata, nagbago na ang kanyang paligid. Wala na ang kapatagan ng ulap, wala na rin ang diwata. Natagpuan niya ang sarili sa isang malawak na lambak na napapalibutan ng matatayog na bundok. Sa gitna nito ay may isang napakalaking palasyo na kumikislap sa ilalim ng sikat ng araw. Ang mga pader nito ay yari sa marmol. Ang mga haligi ay tila gawa sa ginto. Ang mga bintana ay may mga palamuting makinang na parang mga mamahaling hiyas. Hindi pa nakakita si Mateo ng ganoong karangyang tanawin sa buong buhay niya. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa palasyo. Habang papalapit siya ay lalo niyang nakikita ang yaman ng lugar. May mga harding puno ng makukulay na bulaklak. May mga bukal na malinaw ang tubig. May mga estatwang yari sa mamahaling bato. Nang marating niya ang malaking tarangkahan, kusa itong bumukas. Walang bantay, walang tao, tahimik ang buong palasyo. Pumasok siya, mas lalo siyang namangha sa kanyang nakita. Ang sahig ay makinang na parang salamin, ang kisame ay napakataas. Nakabitin dito ang malalaking ilawang kristal. Sa bawat sulok ay may mga palamuting hindi niya kayang pangalanan dahil hindi pa siya nakakita ng ganoong karangyan noon. Nagpatuloy siya sa paglalakad hanggang sa marating niya ang isang napakalawak na bulwagan. At doon ay halos mapahinto ang kanyang paghinga. Sa gitna ng bulwagan ay nakatambak ang napakaraming kayamanan. May mga gintong barya, may mga diamante, may mga ruby, may mga perlas, may mga gintong rebulto. May mga kaban na puno ng mamahaling alahas. Ang buong bulwagan ay tila dagat ng kayamanan. Napatitig lamang si Mateo. Kung ang lahat ng iyon ay magiging kanya, hindi na siya muling maghihirap. Hindi na niya kailangang magtrabaho sa bukid. Hindi na siya matatakot sa tagtuyot. Hindi na siya mag-aalala kung may pagkain siya kinabukasan. Habang nakatingin siya sa mga kayamanan, may narinig siyang tinig. Mula ito sa itaas ng bulwagan. Mateo. Napatingala siya, ngunit wala siyang nakita. Ang tinig ay tila nagmumula sa hangin. Ito ang ikalawang pagsubok. Tingnan mong mabuti ang lahat ng nasa harapan mo. Tahimik siyang nakinig. Sa loob ng bulwagang ito ay may isang kaban na tunay na nakalaan para sa iyo. Ngunit ang lahat ng iba pa ay hindi sa iyo. Nagtaka si Mateo. Paano ko po malalaman kung alin iyon? Ilang sandaling katahimikan ang sumunod. Pagkatapos ay muling nagsalita ang mahiwagang tinig. Iyan ang kailangan mong tuklasin. Ngunit tandaan mo, kapag kumuha ka ng kahit isang bagay na hindi para sa iyo, mabibigo ka sa pagsubok. Natahimik si Mateo. Napatingin siya sa napakaraming kayamanan. Libu-libong kaban ang naroon. Halos imposible yatang malaman kung alin ang nakalaan para sa kanya. Nagsimula siyang maglakad sa loob ng bulwagan. Isa-isang sinuri niya ang mga kaban. May malalaki, may maliliit, may mga yari sa ginto, may mga yari sa pilak, may mga may nakaukit na kakaibang simbolo, ngunit wala siyang makita na nagbibigay ng palatandaan.
Lumipas ang mahabang oras. Patuloy siyang naghahanap hanggang sa makarating siya sa pinakadulong bahagi ng bulwagan. Doon ay may isang lumang kahong kahoy. Maliit lamang ito. Wala itong palamuti. Hindi ito kumikislap. Hindi rin ito kahanga-hanga tulad ng ibang kaban. Sa katunayan, mukha itong pinakaluma at pinakapangkaraniwan sa lahat. Napahinto si Mateo. May kakaiba siyang naramdaman. Hindi niya maipaliwanag, ngunit tila may kung anong nagtutulak sa kanya upang pagmasdan ang kahong iyon. Lumapit siya, pagkatapos ay marahang hinawakan ang takip. Nang sandaling iyon, muling nagsalita ang mahiwagang tinig. "Bakit yan ang pinili mo?" Napaisip si Mateo. Hindi niya alam ang tamang sagot, ngunit sinabi niya ang nasa kanyang puso. "Hindi ko po alam. Ngunit kung ako ang pipili ng kayamanan para sa aking sarili, malamang napiliin ko ang pinakamalaki at pinakamaganda." Tila masyadong madali iyon. Pakiramdam ko po ay hindi nasusukat ang halaga ng isang bagay sa itsura nito. Muling natahimik ang paligid. Pagkaraan ng ilang sandali ay nagsalita muli ang tinig. "Kung gayon, buksan mo." Dahan-dahang binuksan ni Mateo ang kahon. Sa loob nito ay walang ginto, walang hiyas, walang mamahaling alahas. Isa lamang ang laman nito. Isang lumang supot na yari sa tela. Nagulat si Mateo. Iyon lamang ang laman. Ngunit hindi siya nagreklamo. Hindi rin siya nanghinayang. Tahimik lamang niyang tiningnan ang supot. Muling nagsalita ang tinig. "Mateo, kung nais mo, maaari ka pang pumili ng ibang kaban. Narito ang mga gintong hindi mabilang. Narito ang mga hiyas na makapagpapayaman sa iyo habang buhay. Narito ang lahat ng kayamanang maaaring pangarapin ng isang tao." Napatigil si Mateo. Para bang sinusubok siya ng tinig. Muli siyang tumingin sa mga nakapaligid na kayamanan. Napakadaling kumuha. Wala namang nakakakita. Wala namang pipigil sa kanya. Ngunit naalala niya ang sinabi sa simula ng pagsubok. Hindi lahat ng nasa bulwagan ay para sa kanya. At kung may isang bagay na natutuhan siya sa kanyang buhay, iyon ay ang paggalang sa hindi niya pag-aari. Kaya marahan siyang umiling. "Hindi po. Kung ito ang nakalaan para sa akin, sapat na po ito. Ang hindi akin ay hindi ko kukunin." Sa sandaling iyon ay biglang nagliwanag ang buong bulwagan. Ang mga gintong nakatambak ay naging mga sinag ng liwanag. Ang mga hiyas ay naging kumikislap na bituin. Unti-unting naglaho ang buong palasyo. Napapikit si Mateo. At nang muli niyang imulat ang kanyang mga mata, nasa harapan na naman niya ang diwata. Nakatayo siya sa gitna ng kapatagan ng ulap. Ngumiti ang diwata. "Matagumpay mong nalampasan ang ikalawang pagsubok." Napayuko si Mateo bilang paggalang. "Salamat po." Maraming tao ang bumabagsak sa pagsubok na iyon, sabi ng diwata. Dahil kapag nakita nila ang kayamanan, nakakalimutan nila ang katapatan. Tandaan mo, Mateo, ang taong hindi marunong maging tapat sa maliit na bagay ay hindi rin magiging tapat sa malaking kayamanan. Tahimik na nakinig ang binata. Pagkatapos ay napansin niyang dalawa na lamang ang natitirang pintuan. At sa gitna ng mga ito ay ang huling pintuan. Ang puting pintuan. Mas payak ito kaysa sa iba. Ngunit kakaiba ang liwanag na nagmumula rito. Mas banayad, mas dalisay, mas makahulugan. Napatingin ang diwata rito. Pagkatapos ay bumaling kay Mateo. Ang ikatlong pagsubok ang pinakamahirap sa lahat. Hindi nito susukatin ang iyong kabutihan. Hindi nito susukatin ang iyong katapatan, kundi ang iyong karunungan. Nagtaka si Mateo.
Karunungan po? Tumango ang diwata. Maraming mabuting tao. Maraming tapat na tao. Ngunit kakaunti ang marunong gamitin ng tama ang biyayang ipinagkakaloob sa kanila. Dahan-dahang nagsimulang bumukas ang puting pintuan at mula rito ay lumabas ang isang liwanag na higit na maliwanag kaysa sa lahat ng nauna. Hindi alam ni Mateo na sa kabilang panig ng pintuang iyon ay haharap siya sa isang pasyang magtatakda sa kanyang magiging kapalaran magpakailanman. Tahimik na nakatayo si Mateo sa harap ng puting pintuan. Ang liwanag na nagmumula rito ay hindi nakasisilaw tulad ng sa naunang mga pintuan. Sa halip, nagbibigay ito ng kakaibang kapayapaan sa kanyang puso. Sa kanyang tabi ay nakatayo ang diwata. Pareho silang nakatingin sa unti-unting pagbukas ng pintuan. Mula sa loob nito ay lumabas ang isang banayad na hanging may dalang mabangong samyo ng mga bulaklak. Huminga ng malalim si Mateo. Hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa kanya sa kabilang panig. Ngunit matapos malampasan ang dalawang pagsubok, lalo siyang tumatag. Alam niyang may dahilan ang bawat hamon. At handa siyang harapin ang huli. Mateo, sabi ng diwata, tandaan mo ang lahat ng iyong natutuhan. Ang kabutihan at katapatan ay mahalaga. Ngunit ang karunungan ang siyang gagabay sa tao upang gamitin ng tama ang kanyang mga biyaya. Tumango si Mateo. Pagkatapos ay humakbang siya papasok sa puting pintuan. Agad na nagbago ang kanyang paligid. Nawala ang liwanag. Nawala rin ang kapatagan ng ulap. Natagpuan niya ang sarili sa tuktok ng isang mataas na burol. Sa kanyang harapan ay may malawak na lambak, ngunit ang lambak ay nahahati sa tatlong magkakaibang bahagi. Sa kaliwa ay isang lugar na hitik sa kayamanan. Makikita roon ang malalaking bahay, magagandang hardin at mga taong nakasuot ng mamahaling kasuotan. Sa gitna naman ay isang simpleng bayan. May mga bukirin, mga kubo, at mga karaniwang mamamayan na masayang namumuhay. Sa kanan ay isang lugar na nababalot ng kahirapan. Maraming sirang bahay. Maraming taong gutom. Maraming may sakit at nangangailangan ng tulong. Habang pinagmamasdan ni Mateo ang mga ito, may narinig siyang tinig. Ang parehong mahiwagang tinig na kanyang narinig sa ikalawang pagsubok. Mateo, pagmasdan mong mabuti ang tatlong lugar. Tahimik siyang tumingin. Pagkatapos ay muling nagsalita ang tinig. Ngayon ay bibigyan kita ng isang kapangyarihan. Biglang lumitaw sa kanyang harapan ang isang makinang nasisidlan na yari sa kristal. Sa loob nito ay may kumikislap na gintong liwanag. Ito ang biyayang maaaring magdala ng kasaganaan. Ngunit sapat lamang ang kapangyarihang taglay nito upang baguhin ang isa sa tatlong lugar. Nagulat si Mateo. Isa lamang po? Oo. Isa lamang. Natahimik siya. Napatingin siya sa tatlong lugar. Sa mayamang lugar, maaari pa itong yumaman. Sa simpleng bayan, maaari nitong pagandahin pa ang buhay ng mga tao. Sa mahirap na lugar, maaari nitong alisin ang kanilang pagdurusa. Ngunit isa lamang ang maaari niyang piliin. Muling nagsalita ang tinig. Piliin mo ng mabuti. Kapag nakapagpasya ka na, hindi mo na ito mababawi. Napayuko si Mateo. Ito ang pinakamahirap na pagsubok sa lahat. Walang malinaw na tamang sagot, walang palatandaan, walang gabay. Tanging ang kanyang pag-iisip at puso lamang. Matagal siyang nagmuni-muni. Una niyang tiningnan ang mayamang lugar. Ngunit agad niyang naisip na sapat na ang biyayang taglay ng mga tao roon. Hindi nila gaanong kailangan ang dagdag na kasaganaan. Pagkatapos ay tumingin siya sa simpleng bayan.
Tahimik at maayos ang buhay ng mga tao roon. Maaari niyang gawing mas maginhawa ang kanilang pamumuhay, ngunit hindi rin sila naghihirap. Sa huli ay tumingin siya sa lugar na nababalot ng kahirapan. Nakita niya ang mga batang gutom, nakita niya ang mga matatandang walang makain, nakita niya ang mga magsasakang hirap na hirap sa buhay, at sa kanilang mga mukha ay nakita niya ang sarili. Parang muli niyang nakita ang mga tao ng kanyang paghihirap. Naalala niya ang mga gabing walang laman ang kanyang sikmura. Naalala niya ang mga araw na tila wala ng pag-asa. Unti-unting tumibay ang kanyang pasya. Kinuha niya ang sisidlan. Pagkatapos ay itinaas ito patungo sa mahirap na bahagi ng lambak. Agad na kumalat ang gintong liwanag. Tinakpan nito ang buong lugar. Maya-maya ay nagsimulang magbago ang paligid. Ang mga tuyong bukirin ay naging luntian. Ang mga sirang bahay ay naging matibay. Ang mga taong gutom ay nagkaroon ng pagkain. Ang mga bata ay nagsimulang ngumiti. Ang mga mukha ng mga tao ay napuno ng pag-asa. Habang pinagmamasdan niya ang pagbabago, muling nagsalita ang mahiwagang tinig. Bakit iyan ang iyong pinili? Tahimik na sumagot si Mateo. Dahil sila ang higit na nangangailangan. Kung ang biyaya ay gagamitin lamang upang dagdagan ang mayroon na ang mayaman, kaunti lamang ang mababago. Ngunit kung gagamitin ito upang tulungan ang mga naghihirap, mas maraming buhay ang gaganda. Matagal na katahimikan ang sumunod. Pagkatapos ay biglang nagliwanag ang buong lambak. Nagsimulang maglaho ang mga tanawin. Unti-unting naging puting liwanag ang lahat ng nasa paligid. Napapikit si Mateo. At nang muli niyang idilat ang kanyang mga mata, nakita niya ang diwata na nakatayo sa kanyang harapan. Ngumiti ito ng mas maliwanag kaysa dati. Mateo, natapos mo na ang ikatlong pagsubok. Nagulat ang binata. Talaga po? Tumango ang diwata. Oo, lubos mo akong pinahanga. Napayuko si Mateo. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Sa buong buhay niya, hindi siya nakatanggap ng ganoong papuri. Naglakad palapit sa kanya ang diwata. Pagkatapos ay iniabot nito ang kanyang kamay. Maraming taong mabuti. Maraming taong tapat. Ngunit kakaunti ang marunong mag-isip para sa kapakanan ng iba bago ang sarili. Pinatunayan mong karapat-dapat ka. Biglang nagsimulang magningning ang buong paligid. Ang kapatagan ng ulap ay napuno ng mga kumikislap na liwanag na tila mga bituin. Ang hangin ay naging banayad at malamig. At sa unang pagkakataon ay nakita ni Mateo ang tunay na anyo ng kapangyarihan ng diwata. Napakaliwanag nito, napakadalisay. Parang ang buong kalangitan ay yumuyuko sa kanyang presensya. Mateo, sabi ng diwata. Natapos mo ang tatlong pagsubok. Ngayon ay oras na upang malaman mo kung bakit kita pinili. Tahimik na nakinig ang binata. Maraming taon kitang pinagmasdan. Nakita ko ang iyong paghihirap. Nakita ko rin ang iyong kabutihan. Hindi ka yumuko sa kasakiman. Hindi ka nawalan ng malasakit sa kapwa. At hindi mo hinayaang baguhin ng kahirapan ng iyong puso. Naramdaman ni Mateo ang pag-init ng kanyang mga mata. Hindi niya akalaing may nakapansin sa lahat ng kanyang pinagdaanan. Hindi niya akalaing may nakakakita sa kanyang mga sakripisyo. Ngumiti ang diwata. Ngunit hindi pa rin nagtatapos ang lahat. May isang lihim na kailangan mong malaman. Nagtaka si Mateo. Ano po yun? Tumingin ang diwata sa malayo. Parang may naaalala itong matagal nang nakaraan. Pagkatapos ay muling bumaling sa kanya. Ang matandang puno kung saan ka nawalan ng malay ay nagtatago ng isang sinaunang kayamanan. Nagulat si Mateo. Kayamanan po? Tumango ang diwata. At ikaw lamang ang maaaring magmana nito. Nanlaki ang mga mata ni Mateo. Ngunit hindi pa niya alam na ang kayamanang tinutukoy ng diwata ay higit na pambihira kaysa anumang kayamanang nakita niya sa mga pagsubok. At ang lihim na iyon ang tuluyang magbabago sa kanyang buhay magpakailanman. Tahimik na nakatayo si Mateo habang pinakikinggan ng mga salita ng diwata. Hindi pa rin siya makapaniwala sa kanyang narinig. Isang sinaunang kayamanan.
at siya raw ang magmamana nito. Sa buong buhay niya ay hindi niya pinangarap ang maging mayaman. Ang nais lamang niya ay magkaroon ng sapat na pagkain araw-araw at mamuhay ng payapa. Ngunit ngayon ay may isang napakalaking lihim na unti-unting nabubunyag sa kanyang harapan. Tumingin siya sa diwata. Ano pong uri ng kayamanan iyon? Ngumiti ang diwata. Hindi lahat ng kayamanan ay ginto. Hindi lahat ng kayamanan ay hiyas. Lalong hindi lahat ng kayamanan ay nasusukat sa dami ng salapi. Nagtaka si Mateo. Hindi niya lubos na nauunawaan ang ibig sabihin nito. Ngunit alam niyang may malalim na dahilan ng bawat salita ng diwata. Unti-unting nagliwanag ang paligid. Nagsimulang maglaho ang kapatagan ng ulap. Naramdaman ni Mateo na tila hinihila siya ng isang hindi nakikitang puwersa. Lumakas ang hangin. Kumikislap ang mga liwanag sa kanyang paligid. At makalipas ang ilang sandali ay muli siyang napunta sa kagubatan. Nakahiga pa rin siya sa ilalim ng napakalaking puno. Ngunit ngayon ay gising na siya. Unti-unti siyang bumangon. Napatingin siya sa paligid. Ang lahat ay tila normal. Naroon pa rin ang mga puno. Naroon pa rin ang mga ibon. Naroon pa rin ang malamig na hangin ng kagubatan. Kung hindi lamang sa diwata na nakatayo sa kanyang harapan, iisipin niyang isa lamang panaginip ang lahat. Lumapit ang diwata sa matandang puno. Pagkatapos ay inilagay nito ang kanyang palad sa katawan ng puno. Biglang nagsimulang lumiwanag ang buong paligid. Ang malalaking ugat ng puno ay unti-unting gumalaw. Parang may buhay ang mga ito. Dahan-dahang naghiwalay ang mga ugat at sa ilalim ng puno ay lumitaw ang isang makitid na hagdan ng bato na pababa sa kailaliman ng lupa. Napamangha si Mateo. Hindi niya akalaing may nakatagong lagusan sa ilalim ng puno. Ito ang lihim na binabantayan ko sa loob ng maraming siglo, sabi ng diwata. Walang taong nakapasok dito. At walang taong pinahintulutang magmana ng kayamanang nasa ilalim nito. Napatingin si Mateo sa madilim na hagdanan. Pakiramdam niya ay may sinaunang hiwagang naghihintay sa ibaba. Halika, sabi ng diwata. Sinundan niya ito. Dahan-dahan silang bumaba. Habang lumalalim ang kanilang paglalakad ay napansin ni Mateo na hindi madilim ang lagusan. May mga batong kumikislap sa mga dingding. Ang mga ito ang nagbibigay liwanag sa daan. Tahimik ang buong lugar. Tanging kanilang mga yabag lamang ang maririnig. Matapos ang mahabang paglalakad ay narating nila ang isang napakalawak na silid sa ilalim ng lupa. At sa kanyang nakita ay halos hindi siya makahinga. Sa gitna ng silid ay may isang napakalaking puno, ngunit hindi ito ordinaryong puno. Ang katawan nito ay tila yari sa pilak. Ang mga dahon nito ay kumikislap na parang ginto. At sa bawat sanga ay may mga bunga na nagliliwanag na tila mga bituin. Parang buhay na kayamanan ng buong puno. Hindi pa nakakita si Mateo ng ganoong kagandang tanawin. Ano po ito? Tanong niya. Ito ang puno ng kasaganaan, sagot ng diwata. Isang sinaunang punong ipinagkatiwala sa aming mga diwata noong unang panahon. Napatitig si Mateo sa mahiwagang puno. Habang pinagmamasdan niya ito ay tila may kakaibang kapayapaan siyang nararamdaman. Parang inuunawa ng puno ang kanyang puso. Parang kilala siya nito. Lumapit ang diwata sa isa sa mga sanga. Marahan nitong pinitas ang isang kumikislap na bunga. Pagkatapos ay iniabot ito kay Mateo. Nag-aalangan siyang tinanggap iyon. Napakagaan nito at mainit-init sa kanyang palad. Ang bawat bunga ng punong ito ay nagtataglay ng biyaya.
paliwanag ng diwata. Ngunit ang biyaya nito ay hindi para sa sakim. Hindi ito para sa taong mapang-abuso. Hindi rin ito para sa taong iniisip lamang ang sarili. Tahimik na nakinig si Mateo. Kung ang isang taong masama ang puso ang magmamay-ari nito, matutuyo ang puno. Ngunit kung ang may-ari nito ay mabuti at marunong magbahagi, patuloy itong mamumunga. Napatingin si Mateo sa puno. Unti-unti niyang nauunawaan kung bakit siya sumailalim sa mga pagsubok. Hindi pala simpleng kayamanan ang kanyang mamanahin. Isa itong biyayang nangangailangan ng kabutihan, katapatan at karunungan. Muling nagsalita ang diwata. Mula ngayon, ikaw na ang magiging tagapag-ingat ng puno ng kasaganaan. Nagulat si Mateo. Ako po, tumango ang diwata. Oo, ngunit tandaan mo. Ang kayamanang ibibigay nito ay hindi para lamang sa iyo. Bahagi ng tungkulin mo ang gamitin ito upang makatulong sa iba. Hindi nagatubili si Mateo. Agad siyang yumuko. Ipinapangako ko po. Hindi ko gagamitin ang biyayang ito para sa kasakiman at hindi ko kakalimutan ang mga taong nangangailangan. Masayang ngumiti ang diwata. Parang iyon ang sagot na matagal na nitong hinihintay. Biglang nagningning ang buong silid. Ang mga dahon ng puno ay kumislap na parang mga bituin sa gabi. Pagkatapos ay isa-isang nagsimulang mahulog ang mga bunga. Hindi 10, hindi 20, kundi daan-daang makinang na bunga. Nagulat si Mateo, ngunit lalo siyang nagulat nang ang mga bunga ay unti-unting naging mga gintong barya, mahahalagang bato at mga perlas. Sa loob lamang ng ilang sandali ay napuno ng kayamanan ang paligid ng puno. Hindi makapaniwala ang binata. Ngunit higit sa lahat, naalala niya ang kanyang pangako. Hindi siya nagalak dahil sa yaman. Nagpasalamat siya dahil sa pagkakataong makatulong sa marami. Pinagmasdan siya ng diwata. At sa kaibuturan ng kanyang puso ay alam nitong tama ang kanyang naging pasya. Natagpuan na rin sa wakas ng sinaunang puno ang karapat-dapat nitong tagapag-ingat. Ngunit hindi alam ni Mateo na ang pagdating ng malaking kayamanan ay magdadala rin ng mga bagong pagsubok. Sapagkat hindi lahat ng tao ay matutuwa sa kanyang pag-unlad. At sa mga susunod na araw, may mga taong magtatangkang alamin ang lihim ng kanyang biglaang pagyaman. Matapos ang pag-uusap nila ng diwata sa ilalim ng lupa, matagal na nakatayo si Mateo sa harap ng mahiwagang puno ng kasaganaan. Ang mga gintong bunga nito ay patuloy na kumikislap at ang buong silid ay nababalot ng isang payapang liwanag. Hindi pa rin siya lubos na makapaniwala sa mga nangyari. Ilang oras lamang ang nakalipas ay isa siyang mahirap na magsasakang halos mawalan na ng pag-asa sa buhay. Ngayon ay siya na ang tagapag-ingat ng isang kayamanang hindi masukat ang halaga. Ngunit sa kanyang puso nanatili siyang mapagkumbaba. Hindi niya nakalimutan ang mga taon ng gutom, pagod at paghihirap. Hindi niya nakalimutan ang mga gabing walang laman ang kanyang sisidlan ng bigas. Hindi niya nakalimutan ang mga araw na halos mawalan siya ng lakas sa bukid dahil sa kakulangan ng pagkain. Tumingin siya sa diwata. Ano po ang dapat kong gawin ngayon? Ngumiti ang diwata. Umuwi ka sa iyong baryo. Simulan mo ang bagong yugto ng iyong buhay. Ngunit tandaan mo ang iyong pangako. Tumango si Mateo. Hinding-hindi ko po iyon kakalimutan. Muling ngumiti ang diwata. Pagkatapos ay itinuro nito ang isang maliit na baul na lumitaw sa tabi ng puno. Hindi ito kasing laki ng mga baul na nakita niya sa kanyang mga pagsubok. Simple lamang ito. Ngunit nang buksan niya iyon ay nakita niyang puno ito ng mga gintong barya at mahahalagang bato. Ito muna ang dalhin mo.
Ang puno ay mananatili rito. Ngunit bilang tagapag-ingat nito, maaari kang bumalik anumang oras. Maingat na isinara ni Mateo ang baul. Hindi niya inisip kung gaano kalaki ang halaga nito. Mas iniisip niya kung paano niya ito gagamitin ng tama. Makalipas ang ilang sandali ay muli silang umakyat mula sa lihim na lagusan. Pagdating nila sa ibabaw ng lupa, nagsimulang gumalaw ang mga ugat ng matandang puno. Unti-unting nagsara ang daanan, parang walang anumang lagusan na naroon. Tanging ang diwata at si Mateo lamang ang nakaalam ng lihim nito. Humarap sa kanya ang diwata. Maaaring hindi na tayo madalas magkita, ngunit lagi kitang babantayan. Napayo ko si Mateo bilang paggalang. Maraming salamat po sa lahat. Kung hindi dahil sa inyo, marahil ay naroon pa rin ako sa aking paghihirap. Umiling ang diwata. Hindi. Nasa iyo ang dahilan ng iyong tagumpay. Hindi ko binago ang iyong puso. Hindi ko itinuro sa iyo ang kabutihan. Hindi ko rin itinuro sa iyo ang katapatan. Nasa iyo na ang mga katangiang iyon bago pa tayo nagkita. Natahimik si Mateo. Naramdaman niyang lalo siyang naging mapagpasalamat. Pagkaraan ng ilang sandali ay nagsimulang magliwanag ang katawan ng diwata. Unti-unti itong naging mga mumunting sinag ng liwanag at maya-maya lamang ay tuluyan na itong naglaho sa hangin. Naiwang mag-isa si Mateo sa ilalim ng matandang puno. Huminga siya ng malalim. Pagkatapos ay sinimulan na niya ang paglalakad pa uwi. Mahaba ang kanyang nilakad, ngunit sa pagkakataong iyon ay magaan ang kanyang pakiramdam. Nang marating niya ang baryo ay agad niyang napansin ang kalagayan ng mga tao. Marami pa rin ang naghihirap. Marami pa rin nagugutom. Marami pa rin nahihirapan sa buhay tulad ng kanyang naranasan noon. At lalo siyang nakumbinsing tama ang kanyang naging pangako sa diwata. Pagdating niya sa kanyang kubo, maingat niyang itinago ang baul. Hindi niya agad sinabi kanino man ang tungkol sa kanyang natuklasan. Nais muna niyang pag-isipan kung paano ito gagamitin. Kinabukasan ay nagtungo siya sa pamilihan ng bayan. Isa-isang ipinagbili niya ang ilang pirasong ginto at mahahalagang bato. Dahil sa kanilang pambihirang kalidad, nakatanggap siya ng malaking halaga ng salapi. Mas malaki pa kaysa sa kinikita niya sa loob ng maraming taon ng pagsasaka. Ngunit hindi siya naging magastos. Hindi siya bumili ng mamahaling kasuotan. Hindi siya bumili ng magagarang kagamitan. Sa halip ay nagsimula siyang gumawa ng mga bagay na matagal na niyang pinapangarap. Una niyang pinagawa ang kanyang lumang kubo. Pinalitan niya ang sirang bubong. Pinatibay niya ang mga dingding. Ginawa niyang maayos at ligtas ang kanyang tahanan. Pagkatapos ay bumili siya ng mga binhi para sa kanyang bukid. Bumili rin siya ng mga kagamitan upang mapaganda ang kanyang pagsasaka. Ngunit hindi roon nagtapos ang kanyang ginawa. Naalala niya ang matandang babaeng tinulungan niya noon. Naalala niya ang mga pamilyang nagugutom. Naalala niya ang mga magsasakang nawalan ng ani. Kaya nagsimula siyang mamahagi ng tulong. May mga sako ng bigas na ipinadala sa mga nangangailangan. May mga pagkain na ipinamahagi sa mga mahihirap. May mga gamot na ipinabili para sa mga may sakit. Hindi nagtagal ay nagsimulang mag-usap-usap ang buong baryo. Nagulat ang mga tao sa biglaang pagbabago sa buhay ni Mateo. Ang binatang dating halos walang makain ay tila naging mayaman sa loob lamang ng maikling panahon. Ngunit higit silang nagtaka dahil hindi ito nagbago ng ugali. Nanatili siyang magalang. Nanatili siyang masipag. Nanatili siyang mabait. Mas lalo pa nga siyang naging matulungin. Dahil dito ay lalo siyang minahal ng maraming tao. Subalit hindi lahat ay natuwa. Sa isang malaking bahay sa kabilang bahagi ng baryo ay nakatira ang isang mayamang mangangalakal na nagngangalang Don Ricardo. Kilala siya bilang pinakamayamang tao sa lugar. Ngunit kilala rin siya sa kanyang kasakiman. Nais niyang siya lamang ang pinakamayaman. Ayaw niyang may ibang humihigit sa kanya.
Nang marinig niya ang tungkol sa biglaang pagyaman ni Mateo, agad siyang nagtaka. Paano nangyari iyon? Tanong niya sa kanyang mga tauhan. Hindi po namin alam, Don Ricardo, sagot ng isa. Ngunit marami pong nagsasabing bigla na lamang siyang nagkaroon ng pera. Napaisip si Don Ricardo, hindi siya naniniwala sa mga himala. Naniniwala siyang bawat kayamanan ay may pinagmulan at determinado siyang malaman kung ano iyon. Mula noon ay lihim niyang ipinamasid si Mateo sa kanyang mga tauhan. Araw-araw nila itong sinusundan. Araw-araw nila itong minamasdan. Ngunit wala silang makita. Patuloy lamang na nagsasaka si Mateo. Patuloy lamang itong tumutulong sa kapwa. Walang bakas ng anumang lihim na kayamanan. Habang lumilipas ang mga araw, lalo namang tumitindi ang pag-usisa ni Don Ricardo. At sa kaibuturan ng kanyang puso ay nagsisimula ng lumago ang inggit. Hindi niya alam na ang inggit na yon ang magdadala sa kanya sa isang landas na magpapabago sa kapalaran ng maraming tao. Samantala si Mateo ay walang kamalay-malay sa panganib na unti-unting lumalapit sa kanya. Abala siya sa pagtulong sa kanyang baryo at sa paggamit ng biyayang ipinagkaloob sa kanya. Ngunit malapit nang dumating ang araw na masusubok muli ang kanyang kabutihan, katapatan at karunungan. At sa pagkakataong iyon, hindi na mga mahiwagang pagsubok ang kanyang haharapin, kundi mga taong may pusong puno ng kasakiman. Lumipas ang ilang linggo matapos magsimulang umunlad ang buhay ni Mateo. Unti-unti nang nagbabago ang kanilang baryo dahil sa kanyang mga pagtulong. Ang mga magsasakang dating walang binhi ay nagkaroon ng panibagong pananim. Ang mga pamilyang nagugutom ay nagkaroon ng pagkain. Ang mga batang dating walang maayos na damit ay nabigyan ng mga bagong kasuotan. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, nagsimulang magkaroon ng pag-asa ang buong baryo. At habang mas gumaganda ang buhay ng mga tao, lalo namang tumitindi ang inggit ni Don Ricardo. Mula sa kanyang malaking bahay, ay araw-araw niyang pinagmamasdan ang mga nangyayari. Hindi niya matanggap na may ibang taong hinahangaan ng mga tao. Lalo niyang hindi matanggap na ang dating mahirap na magsasaka ay nagkaroon ng impluwensya sa baryo. Isang gabi, ipinatawag niya ang kanyang mga tauhan. Nagtipon sila sa isang silid sa loob ng kanyang bahay. Tahimik ang lahat habang nakaupo si Don Ricardo sa kanyang malaking upuan. Tinitigan niya isa-isa ang kanyang mga tauhan. Nalaman na ba ninyo ang lihim ni Mateo? Nagkatinginan ang mga lalaki. Pagkatapos ay umiling ang isa. Hindi pa po, Don Ricardo. Lagi po namin siyang sinusundan. Ngunit wala po kaming nakikitang kakaiba. Kumunot ang noo ng mayamang mga ngalakal. Imposible. Walang taong yayaman ng ganoon kabilis kung walang lihim na pinagmumulan ng kayamanan. Tumayo siya. Naglakad siya sa harap ng mga tauhan. Nais kong malaman ninyo ang katotohanan. Kahit anong mangyari, tumango ang mga lalaki. Kinabukasan ay mas lalo nilang binantayan si Mateo. Ngunit tulad ng dati, wala silang natuklasan. Nakikita lamang nilang nagsasaka ito. Nakikita nilang tumutulong ito sa mga tao. Nakikita nilang bumibisita ito sa iba't ibang bahagi ng baryo. Ngunit wala silang makitang lihim na kayamanan. Lumipas pa ang ilang araw hanggang sa isang umaga ay napansin ng isa sa mga tauhan na umalis si Mateo ng mag-isa. Patungo siya sa kagubatan. Agad nila itong sinundan mula sa malayo. Hindi alam ni Mateo na may mga matang nakamasid sa kanya. Tulad ng dati, nagtungo siya sa matandang puno upang magpasalamat sa diwata at kumuha ng ilang bunga mula sa puno ng kasaganaan. Maingat niyang tiniyak na walang taong sumusunod sa kanya.
Ngunit hindi niya nakita ang isang tauhan ni Don Ricardo na nagtatago sa likod ng mga palumpong. Mula roon ay nakita nito ang paglapit ni Mateo sa matandang puno. Nakita rin nito kung paano gumalaw ang mga ugat ng puno at nakita nito ang pagbukas ng lihim na lagusan. Nanlaki ang mga mata ng tauhan. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nasaksihan. Tahimik siyang nagtago hanggang sa makalabas muli si Mateo makalipas ang ilang oras. Pagkatapos ay dali-dali siyang bumalik sa baryo. Nang makarating siya sa bahay ni Don Ricardo ay agad niyang isinumbong ang kanyang nakita. May pananabik na sumilay sa mga mata ng mayamang mga ngalakal. Kaya pala, bulong niya, may lihim palang kayamanan sa kagubatan. Sa buong gabing iyon ay hindi siya nakatulog. Paulit-ulit niyang iniisip ang kanyang natuklasan. Habang iniisip niya ang kayamanang maaaring nakatago sa ilalim ng matandang puno, lalo siyang nilamon ng kasakiman. Hindi na niya inisip kung kanino iyon nararapat. Hindi na niya inisip kung tama ba o mali ang kanyang gagawin. Ang nasa isip lamang niya ay ang kininang kayamanan. Makalipas ang 2 araw ay lihim siyang nagtungo sa kagubatan kasama ang ilan sa kanyang mga tauhan. Bitbit nila ang mga ilawan at mga kagamitan. Narating nila ang matandang puno bago sumapit ang gabi. Tahimik nilang pinagmasdan ito. Ngunit kahit anong gawin nila ay hindi bumubukas ang lihim na lagusan. Pinilit nilang hukayin ang paligid. Pinutol nila ang ilang ugat. Sinubukan nilang sirain ang bahagi ng puno. Ngunit wala pa ring nangyari. Sa halip ay tila lalong tumitibay ang mga ugat. Napuno ng galit si Don Ricardo. May lihim na paraan, sigaw niya. Hindi maaaring hindi ito mabuksan. Patuloy silang naghahanap hanggang sa dumilim ang paligid. Ngunit wala silang natuklasan. Pagod at galit silang umuwi. Samantala, kinabukasan ay nagtungo muli si Mateo sa matandang puno. Agad niyang napansin ang mga bakas ng paghuhukay. May mga naputol na ugat, may mga bakas ng paa, may mga tanda ng panggugulo. Nabahala siya. May ibang taong nakaalam na ng lihim. Dali-dali siyang lumapit sa puno. Sa sandaling iyon ay lumitaw ang diwata. Hindi tulad ng dati, seryoso ang kanyang mukha. May nagtangkang pasukin ng lihim na lagusan, sabi ni Mateo. Tumango ang diwata. Alam ko, nararamdaman ng punong ito ang bawat taong lumalapit dito. Napayuko si Mateo. Natatakot po ako. Paano kung may makakuha ng kayamanan? Ngumiti ng bahagya ang diwata. Huwag kang mag-alala. Walang sakim na tao ang maaari magmana ng puno ng kasaganaan. Nakaugnay ito sa puso ng tagapag-ingat nito. Napahinga ng maluwag si Mateo. Ngunit hindi pa rin tuluyang nawala ang kanyang pag-aalala. Alam niyang may taong naghahanap sa lihim at alam niyang hindi basta-basta titigil ang taong iyon. Muling nagsalita ang diwata. Mateo, malapit nang dumating ang isang malaking pagsubok. Mas mabigat kaysa sa lahat ng nauna. Nagtaka siya. Ano po iyon? Tumingin ang diwata sa malayo. Parang may nakikita itong hindi pa nangyayari. Pagkatapos ay dahan-dahan itong nagsalita. May paparating na panganib sa inyong baryo. At kapag dumating ang araw na iyon, kakailanganin mong magpasya kung paano gagamitin ang biyayang ipinagkaloob sa iyo. Natahimik si Mateo. Hindi niya alam kung ano ang tinutukoy ng diwata, ngunit naramdaman niyang may mabigat na pangyayaring nalalapit. Samantala, sa kanyang bahay, tahimik na nakaupo si Don Ricardo. Punong-puno ng galit ang kanyang puso. Hindi niya matanggap na nabigo siya. At habang iniisip niya ang lihim na kayamanan, lalo lamang lumalakas ang kanyang pagnanais na angkinin ito. Hindi niya alam na ang kanyang kasakiman ay unti-unti nang nagtutulak sa kanya patungo sa sariling kapahamakan.
At habang papalapit ang isang malaking panganib sa baryo, magsisimula ring mabunyag ang tunay na pagkakaiba ng taong may mabuting puso at taong alipin ng kasakiman. Matapos ang babala ng diwata, hindi mapakali si Mateo. Habang naglalakad siya pauwi mula sa kagubatan, paulit-ulit na sumasagi sa kanyang isip ang sinabi nito. May paparating na panganib. At kapag dumating iyon, kakailanganin niyang gamitin ng tama ang biyayang ipinagkaloob sa kanya. Hindi niya alam kung anong uri ng panganib ang darating. Ngunit batid niyang hindi basta-basta nagbibigay ng babala ang diwata. Kaya pagdating niya sa baryo ay naging mas mapagmasid siya sa mga nangyayari sa paligid. Lumipas ang ilang araw. Sa simula ay tila normal lamang ang lahat. Nagpapatuloy ang mga magsasaka sa kanilang gawain. Masaya ang mga bata. Abala ang mga tao sa paghahanda para sa nalalapit na anihan. Ngunit habang lumilipas ang panahon, may mga kakaibang pangyayaring nagsimulang mapansin. Unti-unting kumonti ang tubig sa ilog. Ang dating malakas na agos ay naging mababaw. Ang ilang bahagi nito ay nagsimulang matuyo. Nabahala ang mga matatandang magsasaka. Ayon sa kanilang karanasan, hindi normal ang ganoong pangyayari, lalo na sa panahong iyon ng taon. Makalipas ang isa pang linggo, lalong lumala ang sitwasyon. Ang ilang balon ay halos wala ng tubig. Ang mga bukirin ay nagsimulang matuyo. Ang mga pananim ay unti-unting nalalanta. Nagsimulang mag-alala ang buong baryo. Nagtipon ang mga tao sa gitna ng kanilang pamayanan upang pag-usapan ang problema. Naroon si Mateo. Naroon din ang maraming magsasaka. Pati si Don Ricardo ay dumalo. Isa-isang nagsalita ang mga tao. Kung magpapatuloy ang matinding tagtuyot, mawawala ang kanilang mga ani. At kung mawawala ang kanilang mga ani, magugutom ang buong baryo. Habang nakikinig si Mateo, lalo niyang naalala ang kanyang sariling karanasan. Alam niya ang pakiramdam ng mawalan ng pag-asa dahil sa tagtuyot. Alam niya ang sakit ng makita ang pinaghirapang tanim na mamatay. Pagkatapos ng pagpupulong ay umuwi ang mga tao na may mabibigat na damdamin, ngunit hindi pa doon nagtapos ang kanilang problema. Makalipas ang ilang araw ay tuluyan nang natuyo ang malaking bahagi ng ilog. Ang mga bukirin ay naging kulay kayumanggi. Ang mga halaman ay unti-unting namatay. Maging ang mga hayop ay nagsimulang maghirap dahil sa kakulangan ng tubig. Nababalot ng pangamba ang buong baryo. Samantala, si Don Ricardo ay may naiibang iniisip. Dahil sa kanyang kayamanan, marami siyang naimbak na pagkain at tubig. Hindi siya gaanong apektado ng tagtuyot. Sa halip, nakita niya ang pagkakataong lalo pang yumaman. Sinimulan niyang magbenta ng tubig at pagkain sa napakataas na halaga. Maraming tao ang napilitang bumili dahil wala silang ibang mapagkunan. Unti-unting nadagdagan ang kanyang kayamanan. Ngunit habang yumayaman siya, lalo namang naghihirap ang kanyang mga kababaryo. Nang malaman ito ni Mateo, nalungkot siya. Hindi niya maunawaan kung paano nagagawang samantalahin ng isang tao ang paghihirap ng iba. Kaya agad siyang kumilos. Ginamit niya ang bahagi ng kanyang kayamanan upang bumili ng pagkain mula sa karatig bayan. Nagpadala siya ng mga kariton upang maghatid ng bigas at iba pang pangangailangan. Pagdating ng mga ito sa baryo, ipinamahagi niya ang mga pagkain sa mga pamilyang higit na nangangailangan. Hindi niya ito ipinagbili, ibinigay niya ito ng libre. Maraming tao ang napaluha sa pasasalamat
Marami ang nagsabing kung hindi dahil kay Mateo ay hindi nila alam kung paano sila makaliligtas. Ngunit kahit gaano kalaki ang kanyang naitulong, alam niyang hindi sapat iyon. Hindi habang buhay na masasagot ng pagkain ang problema. Kailangan nilang makahanap ng paraan upang maibalik ang tubig sa kanilang baryo. Isang gabi, muli siyang nagtungo sa matandang puno. Lumitaw ang diwata sa kanyang harapan. Agad siyang yumuko bilang paggalang. "Diwata," sabi niya, "lubhang naghihirap na ang aming baryo. May magagawa po ba ako?" Tahimik na tiningnan siya ng diwata. Pagkatapos ay tumango ito. "May paraan." Nagliwanag ang pag-asa sa mukha ni Mateo. "Ano po iyon?" Tumingin ang diwata sa malayong kabundukan. Sa pinakatuktok ng hilagang bundok ay may isang sinaunang bukal. Ang bukal na iyon ang pinagmumulan ng mga ilog sa inyong lugar. Ngunit may humarang sa daloy nito. Hanggat hindi naaalis ang harang, magpapatuloy ang tagtuyot. Nagulat si Mateo. "Kung gayon po, pupunta ako roon." Ngunit naging seryoso ang mukha ng diwata. Hindi magiging madali. Mapanganib ang paglalakbay. At may mga taong susubukang hadlangan ka. Napaisip si Mateo. Hindi niya lubos na nauunawaan ang huling sinabi ng diwata. Ngunit alam niyang wala siyang ibang pagpipilian. Kung nais niyang iligtas ang baryo, kailangan niyang kumilos. Kinabukasan ay inihanda niya ang kanyang paglalakbay. Nang malaman ng mga tao ang kanyang balak ay marami ang humanga sa kanyang tapang. Ngunit mayroon ding lihim na nakikinig sa usapan. Isa sa mga tauhan ni Don Ricardo. Agad nitong isinumbong ang lahat sa kanyang amo. Nang marinig iyon ni Don Ricardo, napangiti siya. Hindi dahil nais niyang matulungan ang baryo, kundi dahil nakakita siya ng pagkakataong matuklasan ang higit pang lihim tungkol kay Mateo. Sa kanyang isip, baka ang paglalakbay na iyon ang magdadala sa kanya sa pinagmumulan ng lahat ng kayamanan ng binata. At kung mangyayari iyon, handa siyang gawin ang lahat upang maagaw ang lihim para sa kanyang sarili. Samantala, habang sumisikat ang araw kinabukasan, sinimulan ni Mateo ang kanyang paglalakbay patungo sa hilagang bundok. Hindi niya alam kung anong panganib ang naghihintay sa kanya. Hindi rin niya alam na may mga matang lihim na sumusunod sa kanyang bawat hakbang. Ngunit buo ang kanyang pasya. Gagawin niya ang lahat upang mailigtas ang baryo, kahit pa kailangan niyang harapin ang pinakamalaking pagsubok sa kanyang buhay. Maagang maaga pa lamang ay nagsimula na ang paglalakbay ni Mateo patungo sa hilagang bundok. Bitbit niya ang kaunting pagkain, isang sisidlan ng tubig at ang kanyang matibay na tungkod na ginagamit niya sa mahabang paglalakad. Habang papalayo siya sa baryo, lumilingon siya paminsan-minsan sa mga tuyong bukirin. Mabigat ang kanyang puso. Naaalala niya ang mga magsasakang umaasa sa kanilang mga tanim. Naaalala niya ang mga batang nangangailangan ng pagkain. Naaalala niya ang mga matatandang natatakot na muling maranasan ang matinding gutom. Dahil dito, lalo siyang naging determinado. Kailangan niyang matagpuan ang sinaunang bukal. Kailangan niyang maibalik ang tubig sa kanilang baryo. Hindi niya alam na mula sa malayo ay may mga matang nakamasid sa kanya. 2 tauhan ni Don Ricardo ang lihim na sumusunod. Maingat silang nagtatago sa likod ng mga puno at bato upang hindi mahalata. Ang kanilang utos ay bantayan si Mateo at alamin ang anumang lihim na maaari nilang mapakinabangan. Patuloy na naglakad ang binata. Lumipas ang mga oras. Pataas ng pataas ang kanyang dinaraanan. Mas naging malamig ang hangin. Mas naging matarik ang mga landas, ngunit hindi siya tumigil. Pagsapit ng tanghali ay narating niya ang isang makitid na daan sa gilid ng bangin. Sa ibaba nito ay napakalalim na hukay. Isang maling hakbang lamang ay maaring ikapahamak ng sinuman. Maingat siyang naglakad. Tahimik ang paligid. Tanging ang hangin lamang ang maririnig.
Nang malapit na siyang makatawid, may narinig siyang mahinang sigaw. Agad siyang napahinto. Pinakinggan niyang mabuti ang paligid. Muling narinig ang sigaw. Tila may humihingi ng tulong. Hindi siya nagatubili. Sinundan niya ang pinagmumulan ng tinig hanggang sa makita niya ang isang matandang lalaki na nahulog sa mabatong bahagi ng bangin. Nasugatan ito at hindi makabangon. Agad siyang bumaba upang tulungan ito. Mahirap ang kanyang ginawa. Kinailangan niyang mag-ingat upang hindi rin siya mahulog. Ngunit matapos ang ilang sandali ay matagumpay niyang naiahon ang matanda. Pagod na pagod silang dalawa nang makabalik sa ligtas na bahagi ng daan. Maraming salamat, iho, sabi ng matanda. Kung hindi dahil sa iyo, baka tuluyan na akong namatay rito. Ngumiti si Mateo. Wala po iyon. Nararapat lamang pong tumulong. Tinitigan siya ng matanda ng matagal. May kakaibang ningning sa mga mata nito. Parang may malalim itong iniisip. Pagkatapos ay marahan itong tumango. Napakabuti ng iyong puso at iyan ang magiging lakas mo sa mga darating pang araw. Nagtaka si Mateo sa sinabi nito. Ngunit bago pa siya makapagtanong, nagpaalam na ang matanda at naglakad patungo sa ibang direksyon. Pinagmasdan lamang siya ni Mateo hanggang sa mawala sa kanyang paningin. Hindi niya alam na ang matandang iyon ay isa ring mahiwagang nilalang na lihim na sumusubok sa kanyang pagkatao. Nagpatuloy siya sa kanyang paglalakbay. Habang lumalalim ang kanyang pag-akyat sa bundok, ay lalo namang tumitindi ang hirap ng daan. May mga matatarik na bahagi, may mga madudulas na bato, may mga makakapal na halaman na halos humaharang sa kanyang dinaraanan. Ngunit hindi siya sumuko. Nang sumapit ang gabi, ay nakarating siya sa isang maliit na yungib. Doon muna siya nagpahinga. Habang nakaupo siya sa bungad ng yungib, pinagmasdan niya ang kalangitan. Napakaraming bituin ang kumikislap. Naalala niya ang mga nangyayari sa baryo. At lalo siyang napanatag sa kanyang pasya. Kinabukasan ay ipinagpatuloy niya ang paglalakbay. Pagsapit ng tanghali ay narating niya ang pinakamataas na bahagi ng hilagang bundok. Doon niya nakita ang isang pambihirang tanawin. Sa gitna ng mga batuhan ay may isang malinaw na bukal. Napakalinaw ng tubig nito. Kumikinang ito sa ilalim ng sikat ng araw. Ngunit agad niyang napansin ang problema. Sa bunganga ng bukal ay may napakalaking tipak ng bato na humaharang sa pagdaloy ng tubig. Dahil dito, halos wala nang lumalabas na tubig patungo sa ilog sa ibaba. Lumapit si Mateo. Sinubukan niyang itulak ang bato, ngunit hindi ito gumalaw. Masyado itong mabigat para sa isang tao lamang. Nag-isip siya ng paraan. Habang pinag-aaralan niya ang sitwasyon, may mga yabag siyang narinig mula sa likuran. Paglingon niya ay nagulat siya. Naroon ang 2 tauhan ni Don Ricardo. At ilang sandali pa ay lumitaw din si Don Ricardo mismo. Napakunot noo si Mateo. Kayo? Ngumiti si Don Ricardo. Ngunit walang kabaitan sa kanyang mukha. Matagal kitang sinusundan, Mateo. At sa wakas ay natagpuan din kita. Naramdaman ni Mateo na may masamang balak ang lalaki. Lumapit pa si Don Ricardo. Sabihin mo sa akin, saan nanggagaling ang iyong kayamanan? Tahimik si Mateo. Hindi siya sumagot. Lalong nainis si Don Ricardo. Huwag mo akong lokohin. Walang ordinaryong magsasaka ang yayaman ng ganoon. Tiyak na may lihim kang itinatago. Tumayo ng tuwid si Mateo. Hindi mahalaga kung saan nanggaling iyon. Ang mahalaga ay ginagamit ko ito upang makatulong. Napangisi si Don Ricardo. Iyan ang pagkakaiba natin. Ako naman ay nais gamitin ito upang maging pinakamayaman sa buong lalawigan. Tahimik na tumingin sa kanya si Mateo. Sa unang pagkakataon ay malinaw niyang nakita kung gaano kalalim ang kasakiman ng lalaki. Habang nagtatalo sila, may kakaibang pangyayaring naganap. Biglang umihip ang malakas na hangin.
Nagsimulang manghinig ang lupa. Nagkatinginan ang lahat. Pagkatapos ay may malakas na ugong na nagmula sa kabundukan. Isa sa mga tauhan ang napasigaw. Gumuho ang bahagi ng bundok. Nanlaki ang mga mata ng lahat. Mula sa itaas ay bumabagsak ang malalaking bato. Kasabay nito ay lalong bumigat ang harang sa bukal. Nagsimula ring mabiyak ang lupa sa paligid. Napagtanto ni Mateo na kung hindi sila kikilos agad, maaaring tuluyan ng magsara ang bukal. At kapag nangyari iyon, wala nang pag-asang makabalik ang tubig sa kanilang baryo. Ngunit habang papalapit ang panganib, kailangan muna niyang harapin ang isa pang problema. Si Don Ricardo. At sa gitna ng gumuguhong bundok, magsisimula ang pinakamahalagang desisyon sa buhay ni Mateo. Isang desisyong magpapakita kung tunay nga ba siyang karapat-dapat sa biyayang ipinagkaloob sa kanya ng diwata. Patuloy na yumanig ang buong bundok habang bumabagsak ang malalaking bato mula sa matataas na bahagi nito. Ang lupa ay umuugong na tila isang higanteng nagising mula sa mahabang pagkakatulog. Nagkagulo ang mga tauhan ni Don Ricardo. Ang ilan ay nagtangkang tumakbo. Ang iba naman ay napahiga sa lupa dahil sa takot. Si Don Ricardo ay namutlang parang papel. Hindi niya inaasahan na haharap siya sa ganoong panganib. Samantala, si Mateo ay agad na tumingin sa bukal. Nakikita niyang lalong nababarahan ang daluyan ng tubig. Kapag tuluyang natabunan iyon, mawawala na ang pag-asa ng kanilang baryo. Ngunit sa gitna ng kaguluhan ay may narinig siyang sigaw. Isa sa mga tauhan ni Don Ricardo ang natabunan ng malaking bato. Naiipit ang kanyang paa at hindi makagalaw. "Tulungan ninyo ako!" sigaw nito. Ang ibang tauhan ay natakot at umatras. Maging si Don Ricardo ay hindi agad nakakilos. Ngunit si Mateo ay tumakbo patungo sa lalaki. "Mateo!" sigaw ni Don Ricardo. "Mapanganib!" Hindi siya nakinig. Sa kabila ng panganib ay pinilit niyang buhati ng malaking bato. Mabigat ito. Halos mapunit ang kanyang mga kalamnan sa pagpupuwersa. Ngunit hindi siya sumuko. Sa wakas ay nailigtas niya ang tauhan. Napaluha ito sa pasasalamat. Bago pa man sila makalayo ay isa na namang malaking bato ang bumagsak. Muntik na silang tamaan. Dali-dali silang tumakbo patungo sa mas ligtas na bahagi ng bundok. Nakatitig si Don Ricardo kay Mateo. Hindi niya maunawaan ang binata. Sa kabila ng lahat ng kanyang ginawa, iniligtas pa rin siya nito at ang kanyang mga tauhan. Unti-unting nakaramdam ng hiya ang mayamang mga ngalakal. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon. Matapos humupa ang pagyanig ng bundok, nakita nilang mas lumaki pa ang harang sa bukal. Napabuntong hininga si Mateo. Mukhang mas mahirap na ngayon ang kanilang gawain. Habang nakatingin siya sa bukal, ay biglang lumapit si Don Ricardo. Hindi tulad ng dati ang kanyang mukha. Wala na ang yabang at galit. Sa halip ay tila may mabigat na pagsisisi. "Mateo," mahina niyang sabi. Nagulat ang binata. Ngayon lamang niya narinig ang ganoong tono mula sa lalaki. "Ano po yun?" Napayuko si Don Ricardo. "Patawarin mo ako." Natahimik ang lahat, maging ang kanyang mga tauhan ay nagulat. "Marami akong maling ginawa. Naging sakim ako. Inisip ko lamang ang aking sarili. Hinayaan kong maghirap ang mga tao habang lalo akong yumayaman." Tahimik na nakinig si Mateo. Patuloy ang pagsasalita ni Don Ricardo. "Ngunit ngayon nakita ko ang pagkakaiba natin. Kahit kaaway mo ako, iniligtas mo pa rin ang buhay namin." Napabuntong hininga siya. "Kung handa ka, nais kong tumulong." Matagal na tinitigan ni Mateo ang lalaki. Pagkatapos ay marahan siyang ngumiti.
Ang mahalaga ay nais mong magbago. Tumango si Don Ricardo at sa unang pagkakataon sa maraming taon, naging magaan ang kanyang pakiramdam. Pinag-aralan ni Mateo ang malaking harang sa bukal. Napansin niyang hindi sapat ang lakas ng isang tao upang alisin iyon. Kailangan nilang magtulungan. Agad niyang inutusan ang mga tauhan ni Don Ricardo. Naghahanap sila ng matitibay na troso. Gumawa sila ng pansamantalang pingga. Sabay-sabay silang nagtulak, ngunit hindi pa rin gumalaw ang malaking bato. Muli silang sumubok, muli silang nabigo. Unti-unting nanghina ang loob ng ilan. Ngunit hindi si Mateo. Naalala niya ang mga taong umaasa sa kanila. Naalala niya ang mga batang gutom. Naalala niya ang mga tuyong bukirin. Kaya natin ito, sigaw niya. Nagkaroon ng panibagong lakas ang lahat. Muli silang nagtulak. Sa pagkakataong iyon ay gumalaw ng bahagya ang malaking bato. Nagkaroon ng pag-asa ang lahat. Muli silang sumigaw. Muli silang nagpursige hanggang sa unti-unting gumulong ang napakalaking harang at nang tuluyan itong maalis bumulwak ang napakalakas na agos ng tubig. Parang isang ilog na nakulong ng matagal at ngayon lamang nakalaya. Nagtilian sa tuwa ang lahat. Dumaloy ang malinaw na tubig pababa ng bundok, patungo sa kanilang baryo, patungo sa kanilang mga bukirin, patungo sa kanilang mga ilog. Napaluha si Mateo sa galak. Sa wakas ay may pag-asa na silang muli. Makalipas ang ilang araw ay bumalik sina Mateo at Don Ricardo sa baryo. Bago pa sila makarating ay nakita na nila ang malaking pagbabago. Muling umaagos ang ilog. Napupuno na ang mga balon. Ang mga bukirin ay nagsisimulang magkaroon ng buhay. Masayang sinalubong ng mga tao si Mateo. Marami ang napaluha, marami ang nagpasalamat, hindi lamang kay Mateo, kundi pati kay Don Ricardo na tumulong sa pagbubukas ng bukal. At bilang patunay ng kanyang pagbabago, pinuksan ni Don Ricardo ang kanyang mga imbakan. Namahagi siya ng pagkain, namahagi siya ng binhi. Tinulungan niya ang mga magsasakang makapagsimula muli. Unti-unti ay naghilom ang sugat ng baryo. Lumipas ang mga buwan. Muling naging luntian ang mga bukirin. Naging masagana ang ani. Nagkaroon ng sapat na pagkain ng lahat. Wala nang natutulog na gutom. At sa unang pagkakataon, tunay na umunlad ang kanilang baryo. Hindi dahil sa kayamanan lamang, kundi dahil sa pagtutulungan. Isang gabi, muling nagtungo si Mateo sa matandang puno sa kagubatan. Tahimik niyang pinagmasdan ang mga bituin. Makalipas ang ilang sandali ay lumitaw ang diwata. Ngumiti ito nang makita siya. Natupad mo ang iyong tungkulin. Yumuko si Mateo bilang paggalang. Hindi ko po iyon nagawa ng mag-isa. Tumango ang diwata. At iyan ang dahilan kung bakit karapat-dapat ka. Tahimik silang nag-usap sa ilalim ng maliwanag na buwan. Pagkatapos ay sinabi ng diwata, "Noong una kitang nakita, isa kang mahirap na magsasaka. Ngayon ay isa ka ng mayamang tao." Ngunit ngumiti lamang si Mateo. "Sa totoo lang po, hindi ang ginto ang nagpayaman sa akin." Napatingin ang diwata sa kanya. "Ano ko gayon?" Tumingin si Mateo sa malayong baryo. Nakikita niya ang mga ilaw mula sa mga bahay. Naririnig niya ang masasayang tawanan ng mga tao. Nakikita niya ang pag-asang bumalik sa kanilang buhay. Ang tunay na kayamanan ay ang kakayahang makatulong sa kapwa.
ang makita silang masaya at ang malaman na may kabutihang naidulot ang aking buhay. Napangiti ang diwata. Iyon ang sagot na matagal na nitong hinihintay. Unti-unting nagningning ang buong kagubatan. Ang mga dahon ay kumislap na parang mga bituin. Ang hangin ay naging malamig at payapa. Mateo, sabi ng diwata, habang nananatiling mabuti ang iyong puso, hindi mauubos ang biyaya ng puno ng kasaganaan. At habang ginagamit mo ito para sa kabutihan, patuloy itong mamumunga. Napuno ng pasasalamat ang puso ni Mateo. Muli siyang yumuko. Pagkatapos ay tumingala sa kalangitan. Mula noon, naging kilala siya hindi bilang pinakamayamang tao sa kanilang lugar, kundi bilang taong may pinakamayamang puso. At sa paglipas ng maraming taon, ang kanyang pangalan ay naging alamat sa mga susunod na salinlahi. Isang alamat tungkol sa isang mahirap na binatang magsasaka na nawalan ng malay sa kagubatan, tinulungan ng diwata, pinagpala ng kayamanan, at piniling gamitin ang lahat ng biyayang iyon upang magdala ng pag-asa sa iba. At sa huli, natuklasan niya ang lihim na hindi kailanman mabibili ng ginto. Ang tunay na kayamanan ay nasa kabutihan ng puso. Wakas.